O Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba ka, Panginoon, ng bawat isa amin na nandito, and even, Lord God, sa mga nanonood. Lord, sa oras na to, kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa amin. We ask, O God, we ask your presence and for your Holy Spirit na pumagitna sa aming kalagitnaan, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang maghari, O God, sa aming ginagawa sa oras na to. And I pray that open our hearts, our mind, Panginoon, as we worship You, as we sing songs, Panginoon, sa Iyo. Lord, lahat ng mga awiting ito ay para sa Iyo lamang, Panginoon. Walang ibang pangalan ang may itataas sa oras na to, kundi ang dakilang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. O Diyos, kumilos ka, Panginoon. And we ask, even sa mga nanonood, Panginoon, Lord, I pray for your presence and for your Holy Spirit na siyang mag-move kung nasan man sila ngayon, Panginoon. And God, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, O God, na nagawa sa aming kapwa, sa aming sarili, at lalong-lalo po sa iyong harapan. Lord, sa oras na to, linisin mo ang aming puso, ang aming isipan ng suganan, Panginoon, ay we are able to feel you sa oras na to, God. Ama, Ikaw lamang ang pinupuri, sinasamba ng bawat isa sa amin. In Jesus' name, pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, yung pinaka-the best na palakpak at pinaka-mataas na palakpak. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Gandang gabi! Good evening po, and good evening din po sa lahat ng mga nasa online. Ngayon, ine-encourage po namin ang bawat isa sa inyo, sa ating lahat, na tayo po ay magsitayo, and let's give our best to worship God at sayon natin ang Panginoon sa oras na to. Amen! Amen! Come on, come on! Come on! Let's clap our hands! Come on, sing! Dakilan ng Diyos na hari, aking ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mo. Come on, church! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Minsan pa ating awitin. Dakilan ng Diyos na hari, aming ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sing pupurihin! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y
naranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo. Minsan pa ating awitin. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan Sing katapatan. mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. O purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O God. Dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. We worship you. We worship you in this place, Jesus. We worship you, Jesus. Come on. Continue worshiping our Lord. O Diyos, Ikaw ay tunay, O God. At ang aming pagsamba ay aming iaalay sa iyo, Panginoon, sa oras na to. Pupurihin ka, O Diyos, sing. Ang aming alay ay pagsamba, kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sing. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Oh, we worship you. At sing pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y
buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Ika'y walang Diyos. katulad. Katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, minsan ba? Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. O Diyos, dakila ka. O Diyos, tunay Panginoon na dakila ka, O God. At wala nang makakapantay, Panginoon, sa kapangyarihan, sa kadakilaan, at sa pagmamahal na meron ka, Panginoon. Lord, once again, we just want to say thank you for your faithfulness, for your goodness, Panginoon, for your love, O God, na patuloy mong pinaparamdam sa bawat isa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy kang andyan to protect us, to guide us, to correct us, to rebuke us, Panginoon, and to redirect us, Panginoon, sa path na patungo sa iyo, God. Lord, sa oras na to, we pray for your words, O God. Bless your words, O God, and use our pastor mightily, effectively, and powerfully to deliver what the Holy Spirit wants to say. And Lord, ikaw ang siyang magbukas ng aming spiritual na mata, spiritual na puso, Panginoon, ng sagon, ay malaya naming tanggapin ang mga salitang mapapakinggan namin sa gabing ito. Lord, once again, we just want to say thank you and we love you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo na po ay tumayo sa presensya ng ating Lord. Amen. Umupo po yun, hindi po tumayo. Amen. So, palapan nga po natin ang ating Lord. Okay. May tumutunog yung electric fan pala. So, ayan, magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nasa online, magandang gabi din po sa inyo. So, ngayong gabi po ay there are instances po sa buhay natin na pagdadaanan po natin yung mga ibang bagay na kung saan mafe-feel down ka, lalong-lalo na kapag ikaw po ay nasa trabaho, ikaw po ay nasa pag-aaral, or ikaw po ay nasa mga problema sa buhay, nasa pamilya ka, there are instances sa buhay po natin na tayo po ay manghihina talaga. So, may tanong po ako sa inyo dito ngayong gabi, what to do when you're feeling down? Okay? Ano pa yung kailangan nating gawin kapag ikaw ramdam mo na you are drowning, parang nalulunod ka na sa problema? Ano bang gagawin mo kapag ikaw po ay nasusubok ng iba't ibang pagsubok or nakakaranas ka ng iba't ibang pagsubok, or ano po yung kailangan mong gawin kapag ikaw mismo alam mo sa sarili mo that you are spiritually down, okay? Spiritually bagsak ka na, okay? Ano ba yung kailangan nating gawin? So, kailangan po na malaman po natin ito kasi wag mo pong hahayaan, wag po nating hahayaan na tayo po ay ma-down spiritually. Okay? Hindi po kasalanan ng church, hindi rin po kasalanan ni pastor, at hindi po kasalanan ng leader, or at the same time, hindi po kasalanan ng Lord kapag ikaw po ay spiritually down. Pwede tayong spiritually down kasi tayo din mismo yung nagsisimulan nito, kaya tayo nadadown or kaya tayo namamatay spiritually. So,
what to do. Ano pa, ito yung question ko sa inyo. Ano po yung kailangan nating gawin kapag tayo po ay nafe-feel na natin na down na tayo spiritually? Tanong mo sa katabi mo, ano bang kailangan gawin? Itap mo yung sarili mo at itap mo yung katabi mo. Sabi mo, ano bang kailangan gawin? Okay? What to do? Sa Psalms chapter 34, verses 17 and 18, the Bible says, sabi niya dito, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at iniligtas sila sa lahat ng mga suliranin. So dito pa lang sa verse 17, i-encourage nyo na yung sarili nyo. Sabi niya dito, na pinapakinggan ng Lord, tinutugon ng Lord ang mga panalangin ng mga matuwid, panalangin ng mga taong righteous. So pinapakinggan ng Lord. And at the same time, sabi pa niya dito, inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. So kapag marami kasi tayong mga problema, marami tayong mga suliranin sa bahay, at the same time sa buhay, marami tayong mga pinagdadaanan. Kaya nga dito sa part na ito, sabi niya dito, inililigtas tayo sa lahat ng panganib. Inililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. In verse 17, so be encouraged with this verse na kapag tayo ginagawa natin yung part na pananalangin, the Lord will hear our prayers. In verse 18, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. Or sa English, the Lord is close to the broken-hearted. Okay? Malapit ang Lord sa mga broken-hearted. So, kapag ikaw po, tingka sa akin, kapag ikaw po ay ichinichismis, kapag ikaw po ay sinisiraan, or kapag ikaw po ay down, malapit ang Lord sa'yo. Because the Bible says in verse 18, the Lord is close to the broken-hearted. Amen po ba? So, if you are broken-hearted, malapit ang Lord sa'yo. Pero wag mo pong gagawin na lagi kang ma-broken-hearted because of your decisions. Okay? Hindi pwedeng ganon na, si Lord talaga, okay lang na ma-broken heart ako ngayon kasi mas malapit. So, hindi po ganon. Okay? Broken-hearted, hindi lang sa broken-hearted dahil iniwan ka ng taong mahal mo. Hindi po ganon. Broken-hearted dahil maraming sumisira sa'yo. You are broken-hearted kasi maraming nangyayari sa buhay mo. Kaya sabi niya dito, the Lord is close to those people who are broken sa puso. And at the same time, tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. So, kapag ikaw po mismo, nawawalan ka na ng pag-asa, tinutulungan tayo ng Lord. All you have to do, sabi niya sa verse 17, pray. Remember that word, pray. Kaya dito sa midweek natin, ina-encourage ko kayo, kaya ina-encourage natin ang bawat isa at i-encourage mo yung sarili mo na kailangan mong mag-pray. Kindly say that word, pray. Lahat po tayo, sabihin natin, pray. Yung mas malakas nga po, sabihin natin, pray. Okay? Ang kailangan po sa verse 17, we need to pray. Okay? Ang kailangan, ito lang yung kailangan natin gawin, manalangin. So nga, ina-encourage dapat natin sarili natin na manalangin palagi. Kasi ito yung gustong makita ng Lord sa atin bilang isang Kristiyano. So, what to do when you're feeling down? Number 1, pray and meditate His words. Ito lang naman. Pero ang tanong kasi nila, how can I meditate the Word of God? Or how can I pray if I am down? Down na nga ako, magpipray pa ako. Down na nga ako, magme-meditate pa ako ng Word of God. Pero ang gusto ko lang iwan sa'yo, kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Okay? If you're not going to help yourself to pray, nothing will change. Ang mangyayari sa'yo, mas lalo kang madadown. So kapag ikaw po ay spiritually down or you are down, maraming pagsubok sa buhay, ang kailangan po natin, manalangin. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, kailangan nating manalangin palagi. Amen? Sabihin nga po natin ulit, pray. So number 1, pray and meditate His Word. The word meditate means don't just read the Word of God, don't just read the Bible, meditate on it. Ang pagme-meditate ganito, if you read the verse, i-analyze mo siya and put yourself on that verse, okay? Ilalagay mo ang sarili mo sa verse na binabasa mo at ilalagay mo yung sarili mo sa author ng binabasa mo para maranasan mo. Paano ba naranasan ni David ang faithfulness ng Lord? Ang ginagawa niya kasi, nagpipray siya
at nabubuhay siya in His righteousness. Nabubuhay siya na malugod sa Panginoon. Nalulugod ang Panginoon sa kanya. Kaya nga ang tawag sa kanya ay a man after God's own heart. Are you getting my point? So ang kailangan po natin mga kapatid, para if you are feeling down, feeling mo lang yan, amen? If you are down, ang kailangan mo po, pray and meditate. Number 2. Okay, number 2 na kailangan mong gawin, ito. Panext ako. Number 2, ayan, surround yourself with godly people. Okay? Sabi nyo nga po, surround. So, palibutan mo yung sarili mo ng godly people. Down ka na nga, malayo ka na kay Lord, at isusurround mo pa sa yung sarili mo ay hindi Kristiyano, mapapalayo talaga tayo. Okay? Kaya ang kailangan mong gawin, kapag ikaw po, tingnan sa akin, makinig kayo sa akin, kapag ikaw po ay down na spiritually, ang kailangan mong lapitan yung leader mo. Okay lang na pagalitan ka, okay lang na i-remind ka, okay lang na pagsabihan ka, kasi yun ang sabi ng Bible, the one He loves, He rebuke. Nire-rebuke ng Lord, pinapaalalahanan ng Lord ang kanyang minamahal. Are you getting my point? So napakaganda po na palibutan natin ang sarili natin ng godly people. Okay? So kapag ungodly ang ipapalibot mo sa'yo, mas lalo kang mapapalayo kay Lord. Kaya ang nilagay ko dito, surround yourself with godly people. Palibutan mo yung sarili mo. Kapag down ka na, lumapit ka sa pastor mo, lumapit ka sa pastora mo, lumapit ka sa leader mo, lumapit ka sa alam mong mag-check sa'yo, lumapit ka sa alam mong magpapaalala sa'yo. Amen? Huwag kang lalapit sa mga taong malayo kay Lord. Kasi kapag lalapit ka sa taong malayo kay Lord, mas mapapalayo ka pa. Ulitin ko, hindi sa boyfriend mo, hindi sa girlfriend mo, hindi sa parents mo. Ang sabi ko dito, surround yourself with godly people. Kung hindi godly ang pamilya mo, hindi godly ang friends mo, don't go with them. Okay? Palibutan mo yung sarili mo ng mga godly people. Okay lang. Tingnan sa akin. Sabi nila, bawal mag-absent. Hindi po. Kapag stress ka na, okay lang mag-absent. Tandaan nyo yan. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. So kapag ikaw po ay mas lalong may stress sa isang bagay, kawawa ka. So kailangan mong mag-stop sa isang bagay para i-check mo yung sarili mo, i-analyze mo yung sarili mo kung paano ka ulit mag-move forward. Amen po ba? Sabi nga ng isang panood, okay lang mag-absent, okay lang din na mag-stay ka lang sa place mo, huwag ka munang lumabas kung alam mong down ka, kapag alam mong stress ka. Okay? And look for those people na godly na pwedeng maka-check sa inyo or magpipraise sa iyo. Okay, number 3. What to do when you're feeling down ay, sige, do extra mile. Sabihin mo nga, extra mile. Ito kanina, habang nagdadrive ako, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, ano pong kailangan ko pang i-share sa mga anak mo? Okay? So, ito yung na-remind sa akin. We need to do extra mile. Ano po ba yung kailangan extra mile? In your walk with God. Paano po ba yung extra mile? Tika sa akin. If you are a Christian, and then you go to church for Sunday, and then you sit down, you raise up your hands, you praise God, you give your tithes and offering, you hear the word of God, and then you go home. Pan yun? Hindi okay yan na Kristiyano. Okay naman kasi pumupunta ka, pero kulang. Ang gusto kong sabihin sa atin, para hindi ka ma-down, don't do the things that you are doing before. Like, yung palagi na lang yun yung ginagawa mo, walang level up ba? Hindi ka nagle-level up. So, ang extra mile, you need to level up yourself. Are you getting my point? Mag-level up ka. Yun ang gusto kong i-share ngayong gabing ito. Kaya nga, ang extra mile, kung ikaw mismo, you're feeling down, lapit ka kay Lord, ang extra na gagawin mo, kapatid, ganito. Kung ikaw hindi ka pumupunta ng midweek, kayong mga nanonood, if you are not giving your best na pumunta sa ating midweek, then extra mile mo, pumunta ka sa midweek. Kung hindi ka pumupunta ng cell group, ang extra mile mo, mag-cell group ka.
Kung hindi ka pumupunta sa mga Bible studies, ang extra mile mo ay magpunta ka sa Bible studies. Ang extra mile pa na sinasabi ko dito, go and share the gospel. Share your testimony on how God changed your life. That's what we call extra mile. Okay? Yun yung extra mile. Do extra mile in serving the Lord. Hindi ka lang mag-stay put sa ginagawa mo. Hindi ka ganon. Hindi ka stagnant Christian. Ikaw po ay progressive Christian. Amen po ba? Check on yourself. Nung tinanggap mo ang Lord, nagpro-progress ka ba or nadadown ka? Ang totoong Kristiyano nagpo-progressive, tumataas, nagle-level up. Amen po ba? Itap mo yung sarili mo, level up ako ngayon. Amen? Mag-level up ka. Extra mile tayo mga kapatid. Yun ang pinakamagandang gawin mo para hindi ka ma-down. Ulitin ko. Para hindi ka ma-down spiritually, do an extra mile. Ang extra mile ay gagawa ka ng mga bagay na hindi mo pa ginagawa before. Yun ang extra mile. If you are praying only for 20 minutes a day, ang extra mile mo, 40 minutes to 1 hour a day. If you are not doing your devotion, extra mile mo, do your devotion. Ganon ang gusto makita ng Lord sa atin para hindi po tayo ma-down. Amen po ba? Are you getting my point? So, hoping and praying mga kapatid, these three points na i-share ko sa atin kung paano tayo, kung feel mo na down ka na, feel mo na mahina ka, do these three things. Tatlo lang yung sinare ko sa inyo. At while doing kanina, sabi ko, Lord, encourage mo pa ba ang about sa amin? Encourage mo din ang mga tao na makikinig ng yung mga salita. So yun lang mga kapatid, ang gusto kong i-share for tonight, hoping and praying na mag-extra mile tayo, amen? Sabi mo sa iyong katabi, extra mile, my friend. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita. Thank you for reminding us, Lord, that kailangan po namin, Panginoon, na mag-extra mile. Kailangan po namin, Panginoon, na mas lalo pang mag-level up in honoring your name, in doing the things, Panginoon, that glorify your name, Panginoon. Lord, there are instances na kami po'y madadown. There are instances na kami po'y manghihina. But Lord, hindi po namin hahayaan na kami po'y mamatay spiritually, kundi gagawin po namin ito, ayusin po namin ito, at ibibigay po namin yung the best namin para magkaroon pa po kami, mag-grow pa po kami, at magkaroon pa po kami ng extra mile, Panginoon. Lord, thank you so much for all the trials. Thank you so much, Lord, for all the things na nangyayari sa aming buhay. Thank you so much, Lord, for reminding us tonight, even those people who are watching, even those people who are here tonight, Lord, I pray, i-bless niyo po kami. Tulungan niyo po kami na mas lalo po kaming mag-grow spiritually. Thank you, Lord. We love you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Those who are watching online, kindly send your prayer request at magpipray po kami dito sa church. But I encourage you also, by next week, punta ulit kayo sa ating midweek sa mga nanonood dyan or sa mga kahit nasa trabaho kayo, extra mile nyo yan after your job or after your classes. God bless everyone. God bless everyone.